Halina't magsiyamit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos na ating gabay. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig, at sa Kanya ay sumamba sa Diyos na ating Ama. Today is the first Sunday of Lent. The cross of Jesus portrays very well the sacrifices and fortitude many of us are experiencing. As one family, let us pray for each other's temptations and sufferings, that we may remain faithful as we strive to become channels of God's grace in Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have have greatly greatly sinned in my my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bow our heads and let us pray. Grant, Almighty God, through the yearly observances of Holy Lent, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ, and by worthy conduct pursue their effects. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, offering to God the fruits of the land in thanksgiving, the Israelites professed publicly the saving acts God has done on their behalf. Lent is the time to recall the Lord Jesus suffering on our behalf. A reading from the book of Deuteronomy. Moses spoke to the people, saying, "The priest shall receive the basket from you, and shall set it in front of the altar of the Lord, your God. Then you shall declare before the Lord, your God, my father was a wandering Aramean, who went down to Egypt with a small household,
and lived there as an alien. But there he became a nation, great, strong, and numerous. When the Egyptians maltreated and oppressed us, imposing hard labor upon us, we cried to the Lord, the God of our fathers, and he heard our cry and saw our affliction, our toil, and our oppression. He brought us out of Egypt with his strong hand and outstretched arm, with terrifying power, with signs and wonders. And bringing us into this country, he gave us this land flowing with milk and honey. Therefore, I have now brought you the first fruits of the products of the soil, which you, O Lord, have given me. And having set them before the Lord your God, you shall bow down in his presence. The word of the Lord. Thanks be to God. Be with me, Lord, when I am in trouble. Be with me, Lord, when I am in trouble. You who dwell in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty, say to the Lord, my refuge and fortress, my God in whom I trust. Be with me, Lord, when I am in trouble. No evil shall befall you, nor shall affliction come near your tent. For to his angels he has given command about you, that they guard you in all your ways. Be with me, Lord, when I am in trouble. Upon their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the asp and the viper. You shall trample down the lion and the dragon. Be with me, Lord, when I am in trouble. Because he clings to me, I will deliver him. I will set him on high because he acknowledges my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in distress. I will deliver him and glorify him. Be with me, Lord, when I am in trouble. On the second reading, the Apostle Paul exhorts us to place our faith and confidence in the Lord Jesus, who suffered, died, and was raised from the dead from our salvation. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, what does Scripture say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we preach. For if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For one believes with the heart, and so is justified. And one confesses with the mouth, and so is saved. For the Scripture says, no one who believes in him will be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek. The same Lord is Lord of all, enriching all who call upon him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. The word of the Lord. Thanks be to God. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal
sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live on bread alone." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, "I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. And this will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bagamat alam naman natin siguro pare-pareho na hindi pa kasalanan ang isang tukso, alam din naman natin na ito ang pangunahing weapon na ginagamit ng Diablo para mag-asala tayo. Kaya nga dahil sa napakaraming mga pinatulang tukso ng mga tao, kay rami na ring winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. Huwag mo nang dugtungan. Ang ibig ko lang sabihin, huwag na po nating dagdagan ang mga pagpatol sa mga tukso na yan. At anong pinakamagandang paraan? E di iwasan. Lumayo tayo. Sapagkat hindi tayo iiwasan ng tukso. Gaano man natin kadalas banggitin o kantahin, "O tukso, layuan mo ako." Sapagkat kahit saan tayo magpunta, nandoon ang tukso. Kahit nga habang nagsisimba tayo, sulyapan mo yung katabi mo, joke lang, joke lang. Kasi ang sinasabi halimbawa sa Job 1 verse 6, nung araw na magkatipon ng mga anak ng Diyos sa harapan ni Yahweh, nandoon din si Satanas. Nakita mo na? And so the devil may be much closer than you think. Kaya nga kahit sa simbahan may temptasyon na magkaroon ng kasalanan Kaya nga nabobore ka kapag naantala ang misa, kapag hindi mo trip yung homilya. Kaya nga parang sinisilaban yung puwit mo na hindi mo nararamdaman kapag nagne-Netflix ka. Kaya nga, imbis na magdasal bago magmisa, nagse-cellphone ka, nakikipagkwentuhan ka, gumagala ang iyong mga mata, lumilipad ang iyong isipan,
Nasanay dapat focus ka lang. Kaya nga, sa loob ng simbahan, parang gusto mong lamutakin yung mukha ng batang umiiyak sa tabi mo, di ba? Kasi nga, nandoon pa rin ang tukso. Kahit nasa saan tayo. Kahit nag-iisa tayo. But the good thing is, the devil cannot force us to sin. Hindi niya tayo po pwedeng piliting magkasala. Lalo pat ayaw natin. Pero dapat nating ipakita sa Kanya, ayaw talaga natin. At tulad ng ginawa ng Panginoon sa ating gospel reading. Tingnan po ninyo ang diskarte ng ating Panginoon. Malayong malayo kay Eva na nakipag-usap sa ahas. Si Jesus, sinosopla agad niya. Nasusulat na para bang tumahimik ka. Barado agad. Sapagkat yun naman dapat. O di ba sabi ni St. Paul sa Ephesians 4:27 or 17, if I'm not mistaken, do not give the devil a foothold. For he will surely take advantage on even the smallest foothold, the tiniest ground, or the briefest opportunity. Kahit konti lang na oportunidad ang ibigay natin sa dyablo, kukunin niya ito. Pagtsatsagaan niya ito, masira lang tayo. Ganon kapursigido ang dyablo para sirain tayo. So do not give the devil a chance to work on you. In other words, yan ang sinabi ni San Pablo. Tama si paring Coco Martin Flash nga natin. Batang Quiapo. Nang sabihin niya sa totoong buhay, patungkol din ito sa kanyang relasyon kay Julia. Sabi niya ganito, ako, sa araw-araw ng buhay ko hanggang ngayon, ang daming temptasyon, ang daming pagsubok. Paano ko nalalabanan? Isa lang. After work, uwi. Kasi alam ko na kapag hindi ako umuwi, lahat ng kademonyuhan, lahat ng mga pagsubok na andyan sa paligid, hindi ko na kailangan mang madapa para matuto. Kaya pagkatapos ng trabaho, uwi. Bakit? Paano makiiwas ako sa lahat ng mga masamang bagay? Mga misis, kung katabi nyo ngayon ang mister nyo, sabihin nyo, dinig mo, sabi ni Coco, Batang Quiapo, pagkaraang magtrabaho, uwi. Diretso, Kasi, alam mo namang sa lugar na yon, pwede ka talagang magkasala. Kasama ng taong yon, pwede ka talagang magkasala. Pag nagkaroon ka ng access sa bagay na yon, pwede ka magkasala. Kahit na hindi ka sigurado, at least may kutob ka kahit pa paano. Bakit pupuntahan mo pa? Bakit sasamahan mo pa? Bakit magkaka-access ka pa? Kung pwede namang hindi na. Kung pwede namang sa simula pa lang, hindi na. Diba? Si paring Coco na nagsabi niyan. Dagdagan pa natin. Si paring Ian. Certified. Faithful. Loyal. Sabi niya, madaling man babae. Pero yung sticking to the one you know that's meant for you, that's the right path. Kapatid, ulitin ko si paring Coco na nagsabi niyan. Si paring Ian na nagsabi niyan. Bakit ko pinagdiriinan yung dalawang ito? Gwapong-gwapo yung dalawang yan. Lutang na lutang ako. Yung bata, tumatawa. Kanina, umiiyak yung bata. Hindi ko pinapansin, pero pag pinagtawanan mo ako ng ganito, mapansin ko. Balik tayo sa punto. Gwapong-gwapo Hindi lang gwapong-gwapo. Mayaman. Di lang mayaman. Di lang gwapo. Sikat pa. Diba?
Pero sa tulong ng Diyos, nakakaiwas sa tukso. Ikaw, tsura mo, kapos ka pa sa pera. Diba? Ba't ang dali mong matukso? Kasi nga, si paring Coco at si Ian, umiiwas sa tukso. Ikaw, patukso. O sa'yo? Maliwanag ang sabi sa atin. Pare-parehong sinabi sa atin ito. Pare-parehong pangako sa atin ito. Santiago 4:7. Resist the devil and he will flee from you. Labanan mo ang demonyo at lalayo siya sa iyo. Anong ibig sabihin ng pangakong ito? Sigurado ang Diyos, sinasabi niya. Kasi binigyan niya kanya ng kapangyarihan na i-resist ang demonyo. Kayang-kaya mo sa tulong ng Diyos. Kung iiwas ka, lalong-lalo na, simula pa lang. Kasi hindi naman tayo basta natutukso Hindi naman tayo basta nagkakasala Lalong-lalo yun, yung mga matitinding tukso at matitinding pagkakasala, hindi ka basta-basta naging palamura. Hindi ka basta-basta naging mukhang pera. Hindi ka basta-basta naging galit sa mundo. Hindi ka basta-basta naging babaero. Hindi ka basta-basta na addict sa scatter, sa sugal. Hindi basta-basta na ubos ang pera mo o ang pera ninyo. Hindi basta umabot ng milyong-milyon na ang utang mo. May mga naunang tukso na hindi mo na alam, sineset up ka na pala ng demonyo. You see, the devil cannot read our minds. Hindi niya kayang basahin ang utak mo. Only God can, because God is omniscient. Pero matalino ang diablo. Pinakaunang chismoso ang diablo. Tinitiktikan niya. The devil is like a roaring lion looking for someone to devour. Tinitingnan niya yung mga binabasa mo, pinapakinggan mo, sinasabi mo, yung mga laman ng biro mo, yung mga sinasabi mo sa mga casual conversation mo. Tinitingnan niya kahit yung mga tinitingnan ng mga mata mo. Yung galaw ng mga mata mo, yung kilos mo, yung attitude mo kapag nasa lugar kang ganito, yung attitude mo kapag kasama mo mga taong ganito, yung desires mo, yung cravings mo. Pinagsasama-sama niya ngayon yung mga info niya na yan. Saka kanya unti-unting bibigyan ng mga tukso. Maliliit muna, nasakto dyan. So ikaw naman, give in, give in. Sige, sige. Hanggang sa iset up ka na niya sa isang napakalaking tukso ng pagkakasala na alam niyang hindi mo na mapahihindihan. Bakit? Nagkaroon ka na ng pattern na iset up ka na niya unti-unti para siya. Kaya yung mga nagsasabi at tinatawanan pa tayo kung bakit kahit ayaw naman nating makipaggera, at least umamba tayo sa China, sa West Philippine Sea na yan. Kasi nakita nyo na Nakita nyo, ang dami niyang mga structures sa isla na yan. Nakita nyo na, hanggang sa pag-espiya na sa ating mga base militar. Nakita nyo na, pinagbawal na yung pogo hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Nakita nyo na, kahit nananahimik na pusa, sisipain na lang. At kapag nasita, mayabang pa. Huwag nyo iboboto ang mga politiko na sa pananalita, ramdam nyo ng pro-China. Hindi tayo makikipaggera. Pero wag naman yung, di pa tayo lumalaban. Nagpapaapi ka na. Mas lumalakas ang loob nila kapag may mga taong naguhutas sa bayang ito. Baka akala po ninyo, si Kristo, ngayon lang tumanggi sa tukso. Hindi. Ano yung mga tukso sa kanya? Yung unang tukso, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Gamitin mo ang kapangyarihan mo para sa sarili mo.
Noon pa man, hindi na ginagawa ni Jesus yan. Bago ang tuksong ito. Ano yung pangalawang tukso? Ibibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan ito. Kayamanan. Noon pa man, tinanggihan na ni Jesus yan. Hindi masama ang yaman, pero hindi niya piniling maging mayaman. Pangatlong tukso, magpatihulog ka, hindi ka maano, sisikat ka. Noon pa man, hindi na pasikat si Jesus. So noon pa man, bago yung tagpong ito sa Ebanghelyo, yung mga maliliit na tukso, tinatanggihan na ni Jesus. Kaya bago yung tuksong ito, talo na yung demonyo eh. Easy na lang kay Kristo. Kasi noon pa man, tumatanggi na siya. Dito natin maintindihan kung gaano kasakit. Gaano kasakit. Para sa mga taong lubhang apektado ng isang malaking pagkakasala o pagkakamali ng isang tao. Kasi kahit humingi na ng tawad yung nagkasala sa kanila, halimbawa, yung mister ng isang misis na nagtaksil sa kanya, halimbawa, yung anak ng isang magulang na OFW, na akala niya matino yung anak niya pero hindi pala. Yung mga pinapadala niyang pangmatrikula, sa bisyo pala napupunta. Kung paanong parang mahirap din sa isang anak na inabandon na siya ng mga magulang niya. Pinabayaan siya ng irresponsableng magulang niya. Kung paanong mahirap din para sa isang kapatid na ginulangan pala siya ng kanyang kapatid sa mana. Kung paanong mahirap para sa isang tao na tinraidor pala siya ng isang taong pinagkatiwalaan niya. And I repeat, kahit nakapagpatawad na siya, kahit ito'y humingi na ng tawad sa kanya, hindi pa rin siya makapag-move on. Kasi sa kanyang pag-iisa, hindi niya maiwasang maisip, kahit sa panaginip, ang tagal mo na pala ako niloloko. Kapag napagtugtong pa niya, kasama mo niloloko mo na pala ako noon. Anak, pinadalang kita. Hindi mo pala pinangmatrikula yun. Pag nadutugtong-dugtong, mas nagsisink in sa tao eh. Ang tagal mo na ako niloloko. Ang tagal mo na akong banabaliwala. Ang tagal mo akong ginagawang tanga. Ang tagal mo na akong sinasaktan. To think na hindi mo pwedeng, kahit minsan hindi mo naisip, niloloko mo ako. To think na kahit minsan hindi mo naisip na sinasaktan mo ako. Siguradong kinonsensya ka ng Diyos. Pero kahit kinukonsensya ka ng Diyos, tuloy ka pa rin. Wala kang pakialam. Di ba sa murder, may elemento ng patay na pinapatay mo pa? Parang pinatay mo siya eh. Kaya yun ang lagi kong sinasabi sa mga nagkasala, tapos humingi na ng tawad at pinatawad na, Father, humingi na ako ng tawad sa kanya. Pinatawad niya naman ako, pero bakit hanggang ngayon, ganyan pa rin siya? Hanggang ngayon, wala pa rin saya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makuha ang tiwala niya. Aba, akala ng mga tao nung kakampihan ko sila. Hindi! Ang tindi nung ginawa mo, Brad. Buti nga, pinatawad ka eh. Pero hindi agad-agad mawawala yung sugat na binigay mo. Papaghilumin mo. Bear with it. Bear with the consequences. Tulungan mo siyang maghilom. Pagtiyagaan mo. Kasi sinaktan mo. Eh sana mga kapatid, bago tayo patukso, mag-isip-isip muna tayo. Tandaan mo na hindi lang yan ang tukso. Marami pa kasunod yan. Kasi gagawin lahat ng demonyo para sirain ka at ang mga taong mahal mo. At kung sakaling, sigurado matutukso tayo eh. Pag natukso tayo, gising agad. Gising agad. Kasi alam mo may kasunod yon. Huwag mo nang patulan yung kasunod na tukso para madali kang makabalik sa katinuan mo. Para kung may damage ka mang magawa, konti lang. Hindi yung sagad-sagad na kahit ilang sorry ang gawin mo, kahit anong gusto niyang gawin, kahit pilitin at pilitin niya, ang hirap muling buuin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa pagdiriwang natin.
ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong May magagawa ang Diyos. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin hinang Diyos ang sama ko. Alam kong di Sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di rin hinang Diyos ang sama ko. Alam kong di rin ng Diyos Sapagkat alam niya ang pinagdadaanan. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin hinang Diyos ang sama ko. Di rin Pikit natin ang ating mga mata, ang samo ipagdasal natin ang ating sarili o sino man na alam nating natutokso. Panginoon, makita nawa namin na hindi kami tinutokso ng Diablo para lamang sirain kami. May kasunod nito. Gusto niyang sirain ang lahat-lahat sa amin. Ikaw na ang may sabi, the devil comes only to kill, to destroy, to steal. Nanakawin niya, hindi lang niya nanakawin, susubugin pa niya, papatayin pa niya ang pamilya namin. Panginoon, makita nawa namin ito, makita nawa na ito ng mga taong pinagdarasal namin magising na at magbago. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaakala mo. Dahil kasama mo ang Diyos. Sa laban kontra kasamaan, kasama mo siya. Kaya lang makikooperate ka. Sapat ang biyayang ibibigay niya. Makikooperate ka. Tumanggi ka sa kasalanan. Tumanggi ka sa kawalan ng pag-asa. Tumanggi ka sa takot. Tumanggi ka sa lungkot. Tumanggi ka sa mga negatibong sinasaksak sa isip at sa puso mo ng diablo. Hindi totoo ang lahat ng ito. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Heavenly Father, renew us in your covenant of mercy that leads us to everlasting life. With humble hearts we pray, Lord, graciously hear us. Lord, graciously hear us. May church leaders find strength in the Christ in the desert whenever they are tempted to live against the gospel. We pray. Lord, graciously hear us. May the civil leaders be empowered by your love, O Lord,
so that they may use material and spiritual gifts for common good. We pray. Lord, graciously hear us. As we go through the struggles, may we courageously witness to Jesus Christ through faith-inspired works of peace, justice, love, and compassion. We pray. Lord, graciously hear us. May those who are preparing for baptism and reception into the Catholic Church be guided by the spirit of wisdom and peace. We pray. Lord, graciously hear us. May those who called upon your name in faith, O Father, during their earthly journey, hear the voice of Christ welcoming them into the joy of heaven. We pray. Lord, graciously hear us. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, graciously hear us. Father, through the Spirit, you led Jesus into the desert to prepare him for his mission of mercy. Lead us by the same Spirit during this Lenten journey, that we may be spiritually prepared to celebrate the resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-alay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Buhay pag-isip, kaluluwa't katawan, ang lahat-lahat na taglay nitong buhay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Ito'y sa'yo galing, aya't muling hain, upang sa biyaya iyong patibayin.
pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay, alak at tinapay, alay ng iyong bayan, buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukal ang dala ko, pagkat aking inibig. Sa'yo, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Give us the right disposition, so Lord, we pray, to make these offerings, for with them we celebrate the beginning of this venerable and sacred time, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let us Lord. give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. By abstaining 40 long days from earthly food, He consecrated through His fast the pattern of our Lenten observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the leaven of malice, so that, celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast, and so with the company of angels and saints, as we sing the hymn of your praise, without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth and full of your glory,
Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Jesus, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our heads and in silence we pray for our departed loved ones. Welcome them into the light of your face, and all who have died in your mercy. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily
us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Payapaan. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mundo ko'y gulong-gulong sa takbo ng buhay. Ako'y pagod na at nagdurusa. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na nagkalay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago.
lamang at susunod ako. Nagliwanag sa'kin ang nakaraan, buhay na ginugol sa tukso ng layaw. Kamay ng Diyos ang nagsilbing gabay ng puso't isipan kay tagalan ng linlang. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon, ialay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod ako. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagdidigtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasamitin at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasangkin at maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray.
renewed now with heavenly bread, by which faith is nourished, hope increased, and charity strengthened, we pray, O Lord, that we may learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth. Through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami, mga tunay mong anak. Kaya ninais mo ni isang huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin walang batid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikiisa at sa lagi niyong pagtulong. Salamat po sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa mga tinda ng 3 nails and a crown, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pag-share ng ating mga live masses and recorded reflections videos. Salamat po. Kasama ng mga binibigay po ninyo kapag pumupunta kayo rito, lahat po ng ito ay nakatutulong para patuloy tayo makapag-maintain ng ating simbahan, makapag-promote ng devotion sa Our Lady of Lasalet at makatulong sa ating diocese at sa iba't ibang mga parishes. Sana ma-check nyo po sa ating page, Reverend Father Joseph Fidel Laura, yung development ng kalusugan ng bata na nag-liver transplant dahil sa pagtutulungan po natin sa awa ng Diyos. Tayo rin po ay nagpapatayo ng mga chapels at tayo rin ay nag-iipon ng pang-improve ng ating patio. So, yun po. Huwag pong ma-pressure kung ano lang po yung nakayanan ninyo. Kailan po yun, nire-report ko lang po sa inyo kung saan napupunta yung mga binibigay po ninyo. Maraming salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless us all, including our loved ones, our country. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Wala munang papalakpak, walang papalakpak. Salamat po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen mong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa nalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po. Yung magpapabless po. Lapit po.